Hello sa ating mga SSS pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating topic for today ay related po ito sa inyong SSS second round increase na mabibigay ng maaga ngayong June 2026. Meron akong sasagutin na comment pero itago ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, ano ma'am pagbigay ba sa June sa halip na September 1 tuloy-tuloy na po yan hanggang 2027? O baka itong June lang ibigay, tapos sa July balik uli sa dati? Pakasagot naman po, maraming naguguluhang pensioner. No po, mga ma'am and sir, wag po kayong malito ha. Kung ano man yung naging proseso doon sa inyong first round increase, same lang din po ang process dito sa inyong second round increase. Ang pinagkaiba lang po ngayong second round nyo ay mas pinaaga lang ni SSS ang inyong increase dahil po sa crisis na nangyari ngayon. Kumbaga parang binigyan kayo guys ng 3 months ayuda sa pamamagitan ng pagbibigay ng increase nyo ngayong June sa halip na sa September pa sana yan. Sa June 2026, di ba po, madadagdagan kayo ng 10% increase sa ating mga retirement and disability pensioner. At additional naman na 5% ang ating mga survivor pensioner. Kung magkano na po ang amount nyo na kung saan nadagdagan na siya, di ba, nung June 2026, yan na po ang matatanggap nyo simula July 2026 hanggang August 2027. Dahil pagdating po ng September 2027, madadagdagan na naman yan para sa inyong third and final round ng increase nyo. Hindi po yan babalik sa dati guys. Actually, nabanggit ko na to before sa mga old videos ko na once kapag po ang inyong pensyon ay nadadagdagan na ng increase yan ni SSS, bawal po yan ibalik sa dating amount. Kung magkano na po ang amount ng pensyon nyo pagkatapos yan madagdagan ng increase, yan na po ang matatanggap nyo guys. Bawal po siyang bumalik sa dating amount. Bawal siyang bawasan ulit. Maliban na lang po kung nagkamali si SSS ng pagbigay sa inyo ng increase nyo. Nasobrahan, mali ang computation, yun babawiin talaga nila yun. Kumbaga, itatama nila ang dapat na amount ng iyong increase sa pensyon. Nagigets niyo po ba guys? Ito, halimbawa, ang pensyon mo ay 3,000 pesos. Tapos sa June, may increase ka na 10%. Ang 10% ng 3,000 ay 300 pesos, di ba? So sa June 2026, ang matatanggap mo na pensyon ay 3,300 pesos na. Yan na po yung amount na marireceive mo guys sa July 2026 hanggang August 2027. Huwag mo na pong isipin yung old pension amount mo. Iwan mo na yun guys. Hindi mo na yan babalikan pa. Mag-focus ka sa kasalukuyan mo na pensyon na sa SSS na meron ng increase. At dahil sa September 2027 ay makaka-receive na naman kayo ng inyong third and final round na sa increase ng pensyon nyo. Ang babasihan po sa computation ay ang kasalukuyan mo na po. Kasalukuyan mo na amount ng pensyon mo. O diba yung 3,300, dadagdagan mo yan ng 10%. Ang 10% ng 3,300 ay 330. So, ibig sabihin sa September 2027, ang iyong monthly pension ay 3,630 pesos na. At yan na po guys, ang iyong monthly pension. No, sa mga susunod pa na buwan, October 2027 onwards, hanggang sa kung magkaroon na naman kayo ng increase. Nagigets niyo po ba? Parang sa mga employed lang din yan guys, sa mga nagtatrabaho. Di ba meron naman tayo ditong mga pensioner na nagtatrabaho kayo before. Halimbawa, kapag ang iyong sahod ay tinaasan ng company nyo, tapos after ilang buwan lang, gusto nilang ibalik sa dati ang sahod mo. Yun po ang bawal. No? Pwede silang madoli dyan. Dahil once na tinaas na yung sahod mo, employee, bawal na talaga yan guys. Tapyasan, no? Bawal kang ibalik sa dati. Halimbawa, pag ako ngayon ay isang HR supervisor, tapos ipopromote nila ako as HR manager, syempre tataas din yung sahod ko. And then, during the evaluation nila sa akin, bilang isang HR manager, hindi nila gusto yung performance ko. Plano nila ngayon na ibalik ako sa pagiging HR supervisor.
Ang sahod ko nun guys, ang HR manager na dahil bawal tapyasan na yung sahod ko, bawal babaan ulit ang sahod ko. Pwede akong pwedeng ma-demote yung position ko, pwedeng bababa ulit yung position ko, pero yung sahod ko guys, kung ano na yung natatanggap ko, hindi na pwedeng bababa yun. Nagigets nyo? So, ganyan din po sa inyong mga pension guys, ha? Kapag na-increase na kayo ng pension nyo, bawal na pong tapyasan yan, bawal ang babaan yan. Maliban na lang po kapag meron kayong dependents na hindi napasok sa pagiging dependents. Tatanggalin talaga yan ni SSS. So, possible na mababawasan ang inyong pensyon. Malinaw, mga pensioners natin dyan. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.